Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel. Kung saan marami kayong malalaman. Marami tayong pag-aaralan tungkol sa ating history at sa iba't ibang nangyayari sa ating kapaligiran. So ito, meron tayong papanoorin o re-reactan. Ito ay video ni Mr. Pantas. Ito ay sinend ni Kuis Ahmed. Subscribe kayo sa kanila, Mr. Pantas and Kuis Ahmed. So ito, pasyal muna tayo sa Antarctica. Paano nga ba Pyramid sa Antarctica ang title? Paano nangyari? Paano nga ba nangyari na nagkaroon ng pyramid sa Antarctica? So ito, alamin natin mula kay Mr. Pantas. Let's go. Kamakailan lang ay natagpuan ng mga scientist ang pyramid sa gitna ng Antarctica. Ang lugar na ito ang tinaguriang the most inhospitable place on planet Earth. Lugar kung saan halos napaka-imposibleng mabuhay. Paano napunta ang napakalaking bagay na ito rito? Posible ba na ang ating mga ninuno ang nagtayo ng pyramid sa napakalamig na lugar gaya ng Antarctica? Oo, ko din gagawin ko yan. Playlist. O gawa ito ng mga hindi malamang nilalang? Kailan ito nabuo? Paano kung sabihin ko sa inyong ayon sa mga siyentipiko ay may nanirahan daw sa Antarctica ng mga kakaibang nilalang? Misteryo na matagal nang tinatago tungkol sa Antarctica. Yan ang ating aalamin. So a new discovery in Antarctica, researchers find new life under an ice. Ang Antarctica ang pinaka-inhospitable na lugar sa ating planeta. Napakahirap mabuhay dito kahit pa sabihin nating napaka-advance ng ating teknolohiya. Ang normal na temperatura dito ay aabot sa -65 degrees Celsius. Naku po, lamig. Ang ganitong temperatura ay hindi kayang tagalan ng tao. Lamig. Pero bakit ba napakalamig dito? Dahil ito ay nakapwesto sa parting ito ng ating planeta. Ang South Pole at North Pole ay normal lang na magyelo dahil hindi sila nakakatanggap ng direktang init mula sa ating araw. Sa mapa ay mukhang maliit ang Antarctica, pero talagang napakalawak ng lugar na ito. Meron tayong 7 kontinente at ito ang North America, South America, Europa, Africa, Asia, Australia at Antarctica. Ang hangin sa Antarctica ay minsan nang umabot sa 160 kilometers per hour. Ang ganitong bilis ng hangin ay kayang magpatumba ng mga puno gaya ng bagyo. Ang lakas nun, 160 per hour, kilometer per hour. Subukan yung umano. Sa motor na lang. Tumakbo ka ng 90 or 100. Ang lakas nun. Ang bilis nun. Ganong kalakas yun. Tapos ganong kalakas yung hangin. Talagang gigiba ng ano yun. 100 lang yun. Kung papalagay mo yun sa hangin, yung dating nun, ang lakas talaga. Talagang 165 is maninira na talaga yan. Sa Pilipinas, may iilang mga opisina at mga device ang mga scientists ngayon sa iba't ibang panig ng Antarctica para sa kanilang research. Seryoso sila sa kanilang pinag-aaralan kung ano ang klaseng mga nilalang ang mga tumira dito. Yabang ni Eunice, Sinabi ng ilan na imposibleng may nabuhay dito dahil sa temperatura nito. Ang iba naman ay sinabing baka hindi lang. Siguro yung mga mga mammoth, ayan. Tao, hindi ko alam May makakaya bang mabuhay sa ganyan? Mammoth, penguin, yan, alam ko mabubuhay dyan. Si lion. Ilang mga ninuno ang naglagi dito. Kamakailan lang ay namataan ng isang satellite ang tila ba isang pyramid. Pinag-aralan itong mabuti ng mga scientist at malaki ang porsyento nila na isa itong pyramid tulad ng mga pyramid sa Egypt. Ito si Andrew Collins, ang may akda ng Beneath the Pyramids.
Talagang inaral niya ang mga pyramids para maisulat. Umabot ng 180 nung hinabol ako ng pulis. Ba't ka naman tumakbo sa pulis? Pasaway. Hindi, madidisgrasya ka pa nun. Huwag kang nagpapahabol sa pulis. Tsaka igalang yung pag pinara kayo ng pulis, igalang niyo yung uniform niya. Pumara kayo. Ulat ito sa kanyang libro. Kaya naman nung malaman niya ang balitang ito ay dali-dali siyang nagsagawa ng sarili niyang pag-aaral. Nung makita niya ang nasabing pyramid sa Antarctica. Magandang gabi, Anywhere TV. Sige, paduguan tayo ng utak ha. Ay nasabi Gusto niyo to eh. Sige. niyang tila ba mas espesyal ito kumpara sa mga pyramid na nasa Egypt. Ang pinagkaiba lang ay mas maliit ito kumpara sa mga aktual na Sabi ng pulis, buti pa daw siopaw may papel. Bakit walang papel yung motor mo? Wag kayo tumatakbo ng Kung wala kayong lisensya, wala kayong rehistro, delikado yun. Huwag kayong tumatakbo ng walang rehistro, wala kayong lisensya. sukat ng pyramid. Ang sukat nito ay tinatayang 2 square kilometers. Kung totoo mang gawa ito ng tao noong unang panahon, ay paano ito nabuo? Kailan ito nagawa? At sino ang gumawa nito? Ang Antarctica ay milyong-milyong taon nang nababalutan ng makakapal na yelo. Pero ayon sa pag-aaral ay may ebidensya na para itong tropical country noong unang panahon. Bandang Tama si Minato. May mga conspiracy theory din yata ito na dati itong gubat, dati itong green na parang Switzerland, parang gano'n. Na maraming puno, maraming damo. Alam ko may istorya ito kung bakit naging puro yelo ito. Tingnan natin. 4000 BC ay may mangilan-ngilan raw na kagubat. Wala bossing na iwan sa bahay, walang lisensya, walang helmet. Ay nako, pasaway. Tatandaan nyo lagi, pag magmumotor kayo, 3 bagay lang ang lagi ang dadalhin nyo. Ang wag nyo kakalimutan. Lisensya, rehistro, at helmet. Kahit yung helmet, pag dyan lang, isabit nyo lang doon sa may motor nyo. Or isuot nyo talaga, mas maganda talaga may helmet. Nakakapagligtas talaga. Ako, ilang beses na ako niligtas ng helmet. Sinasabi ko sa inyo, ilang beses na akong iniligtas ng helmet. Kung wala akong helmet, wala na ako. Importante talaga helmet. Helmet, lisensya, rehistro. Yan lang 3 bagay na yan. Kahit Xerox copy lang ng rehistro ng motor, huwag nyo iaalis yan sa motor nyo. Yung original, iwan nyo sa bahay. Xerox copy lang. Karagatan at kapatagan sa lugar na ito kung saan namuhay ang mga tropical na klase ng hayop. Kasi meron mga theory nga na dati raw green green, parang green country itong Antarctica. Tingnan natin kung paano siya naging yellow. Ang librong Out of Antarctica ni Robert Argod, isang sikat na historian writer. Siya ay dating miyembro ng Marine Navy bago pa man din. Tapos pumunta sa amin sa bahay nung gabi, may dalang tilapia. Ni balita ay nakita na niya at ng kanyang grupo ang sinasabing pyramid sa Antarctica. Aniya, nang makita nila ito ay nasabi agad nila na napaka-imposibleng gawa ito ng tao. Ako nga kahit malapit lang yun kahit malapit lang pupuntahan ko, hindi ko iniiwan yung lisensya ko. Hindi ako nag-iiwan ng lisensya. Basta sumakay ako ng motor, dala-dala ko lagi lisensya ko. Marahil daw nagawa ito ng kalikasan o di kaya ng ibang nilalang. Posible ba talaga na ang pinakamalamig na lugar sa ating planeta ay dating naging tirahan ng ating mga ninuno? Isang grupo ng German geologist ang gumawa ng pag-aaral patungkol dito. Kumuha sila ng core sample sa pinakailalim ng dagat ng Antarctic. At ang nadiskubre nila ay talagang nakakamangha. Ito si Johan Clegs, isang marine geologist. Humukay sila ng malalim upang kumuha ng mga datos.
at nakakuha sila ng 60 different taxa na kaparehas ng mga halaman sa rainforest o lugar na may tamang temperatura. Ibig sabihin, dating may nabuhay na mga halaman sa Antarctica. Hindi lang halaman, posible rin na mga kakaibang nilalang. Hanip sa effects no? Ano, higante? Dahil sa bagong pag-aaral na ito ay mas tumibay ang teorya ng mga siyentipiko na dating walang yelo ang Antarctica. Sa patuloy na pag-aaral ay hindi lang pala sa Antarctica natagpuan ang mga pyramid na ito. Mayroon din sa iba't ibang panig ng mundo. May isang natagpuan sa Peru. Pero pinuntahan kaya nila yung pyramid na sinasabi nila? Para na-confirm nila na pyramid talaga yun. Pero ako duda ko bundok yun na naghugis pyramid lang. Parang duda ko bundok lang. Hindi siya pyramid talaga. Di ba? May mga ganun naman na humuhugis. Ako, duda ko lang. Pero sana, ewan ko kung papakita dito na inimbestigahan nila at pinuntahan nila. Sa panahon naman ngayon, may nakakapunta na sa Antarctica. Lalo na yung mga National Geographic nga nakakapag-document yan, di ba? National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet. Nakakapag-document sila diyan ng mga animals diyan. Like penguin, sea lion, di ba? Yung mga nakatira sa Antarctica. So, meron ng mga equipment ngayon na makakatagal sa yelo. Isa na tila lumubog sa Indonesia at ang isa ay nasa kabundukan ng Los Angeles, California. Kung titignan ang lahat ng pyramid sa buong mundo, kasama na ang nasa Egypt, ay sinasabing malaki ang posibilidad na ang pinakamatandang pyramid sa lahat ay ang nasa Antarctic. Tinawag ito ng ilang scientist bilang Master Pyramid of all pyramids on Earth. Ito si Michael Sala, sikat na researcher. Ayon sa kanilang pag-aaral ay hindi lang basta structure ang mga pyramid na ito. Inaral nila ang mga posisyon ng mga pyramid sa buong mundo at tila ba nagbibigay ito ng kakaibang kahulugan sa atin. Sinabi ni Michael Sala na posibleng ang mga pyramid ay mga power generators. Hindi ito gaya ng mga power generators natin tulad ng sa Meralco na dumadaan sa mga wire na nasa poste. Ang mga pyramids daw ay napaka-high-tech. Sila raw ay mga wireless power generators. Wow, lupit wireless So, ang sabi lang naman niya is posible. So, sa kanyang salita, hindi rin siya sigurado. So, theory lang niya yun. So, hindi naman sureball yung sinabi niya. Ang sabi niya, posible. So, theory, sariling theory lang niya yun. Opinion niya yun. Tila may koneksyon ang bawat pyramid sa isa't isa at nakakabuo ng enerhiya na ginamit ng mga ancient aliens o anumang nilalang aliens ang puto. Na mas nauna pa sa atin. Ako duda ko nga bundok lang. Nakabuo sila ng teorya na ito raw ang pinagmulan ng enerhiya ng mga sasakyan ng mga alien noon para mapagana nila ang kanilang mga spaceships. Kung titignan natin ang ideya, hindi lang ng mga pyramid, kung hindi pati na rin ang mga sinaunang structure mula sa iba't ibang panig ng mundo. Parang halos lahat ata sila ay pataas at hugis pyramid. Saan ang galing ang ideyang ito? So, ang Mount Mayon ba is pyramid din? Di ba? Hugis rin yun. Hugis pyramid din yun. So, ibig sabihin, pyramid din yun. Di ba? Basag. Ano lang naman kasi sa kanya, mga churi-churi lang din naman. Ayon sa history ay napakalabong biglaan na lang silang magtayo ng mga ganitong klase ng mga estruktura. At take note mga kapantas, buong mundo ito, magkakaibang lahi, magkakaibang kultura, klima at paniniwala. Sinabi ng ilan na marami. Walang yaka yun is. Dahil ito na ang matibay na ebidensya na nagpupunta rito ang mga extraterrestrial noong unang panahon. Ano ba? Nasa Antarctica tayo? Bakit pa tayo napunta na alien? Ano ba yan?
Ito ang Theatrum Orbis Terrarum, ang kauna-unahang mapa ng mundo na pinagsama-sama pa mula sa iba't ibang manlalakbay noong unang panahon. Sinabing maaaring makahanap Sa ilalim sa ilalim kasi ng pyramid, may mga structure na gumagawa ng electricity. Oh, ang dami talaga alam ni Kuy sana. Ang lupit ni Kuy sa mga pagdating sa mga history, ano. ng sagot mula sa mapang ito kung ano ba talagang tunay na istorya ng pyramid sa Antarctica. Sinabi ko kanina na may natuklasan ang mga siyentipiko na may tumira ditong mga kakaibang nilalang. Sa ngayon ay hindi pa natin masabi ng 100% kung alien ba ang mga ito. Ayon sa mga scientist, ang mga DNA na kanilang nakuha sa ilalim ng dagat ng Antarctica ay talagang kakaiba. Hindi pa nila masabi kung parehas ba ito ng mga hayop na meron sa Earth. Hindi rin nila Wala pang kasiguraduhan. So, baka mamaya is ano lang yun. Mga undiscovered species na namatay doon. Kaya nakuha nila yung DNA. So, wala pa rin silang kasiguraduhan. So, wala yung ano na yun. Puro lang sila claim. Puro lang sila theory. matukoy kung DNA ba ito ng mga hayop ng dating nabuhay sa lugar na ito. Sa ngayon ay patuloy pa rin sila sa kanilang pag-aaral. Kung may update man sila ay agad nating ipapalabas sa ating channel. Kung nabitin ka ay naipalabas na natin dati. Ang pag-aaral na ang pyramid daw ay nagsisend ng signal sa mga alien. Ilalagay ko sa dulo ng videong ito. Salamat. Aba, Lazada Mr. Pantas bundok. Di ba, no? Ako tingin ko bundok eh. Siguro, ano lang naman yun sa kanila. Anyway, theory lang naman din sa kanila. Hindi naman din sila sigurado. Pero ako tingin ko talaga bundok eh. So yun, maraming salamat sa video ni Mr. Pantas. At siyempre, may pumasok naman kahit konti sa aming mga kokote. At siyempre, yan, si Kuy Sakmed. At active na active siya pagka mga history, di ba? Nakikipag-interact si Kuy Sakmed. Marami siyang alam eh. So, siguro magko-content na rin ito mga ganito. Content ka na, Kuy. Mas marami ka alam sa akin eh. Mas papanoorin kita. So, ito, basically, puro theory lang naman. Wala pa rin talaga makapagpatunay. Yung sinasabi nila na pyramid sa Antarctica, ako tingin ko bundok lang. Sa tama si Kuy, kapag sinabing pyramid, may mga sites yun. Yung bundok kasi is round. Tama naman si Kuy Sakmed. Napansin niya yun. So, anyway, sinasabi naman na di umano, posible, maaari. So, puro theory lang din. So, hindi bigay natin opinion, theory lang din naman. So, anyway, kung ano man ang paniniwala nyo, kung paniniwala nyo is pyramid yun, paniniwala nyo is bundok yun, or pyramid na gawa ng alien or kakaibang na natira dun dati, isa lang naman ang mahalaga dyan. Ang mahalaga dyan, protektahan natin yung mga dapat natin protektahan, like yung mga kalikasan natin. At yung mga historical places natin, dapat natin i-preserve yan. So kung napatunayan nga nila yun na pyramid yun, dapat yun i-preserve nila yun na yun pa lang ang kauna-unahang pyramid sa Antarctica. Discover nila. So kung sino man na nakadiscover nun, sigurado yayaman yun. Kung totoo yun pero sabi niya puro posible pa lang. Hindi pa rin siya sigurado. So siguro hanggang ngayon inaaral nila yun. Kasi ang hirap nga naman talaga tumira sa Antarctica. Kahit yung mga researcher, hindi naman doble-doble yung mga suot yan pag nagpupunta sa Antarctica yan. Kahit yung mga barko nga, di ba? May mga icebreaker pa yan para lang makadaan doon sa
sa ilog ng Antarctica eh. Kasi may mga yelo talaga yung dadaanan nila. So kailangan nila ng barkong icebreaker para makaraan yung barko. So yun, marami naman tayo natutunan kahit paano. So hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.